Kung makikita nyo, itong Marawi City noon, ito yung one of the oldest cities dito sa Mindanao. In fact, ito ang Marawi City, crossroad ito nung panahon na yun. Yung mga pumupunta ng Cotabato, other places, coming from Iligan, Lanao del Norte and Cagayan, dito sila dumadaan sa Marawi. Yung mga tenants dito noon, puro Chinese ito. Kung makikita mo itong Quezon Avenue, yung mga building dito, karamihan dito ay owned by the Pacasong family. And one of the brothers is Sheikh Mora Pacasong. Kaya yung mga tenant niya sa mga nagninegosyo, mga inche, mga Chinese. Pero alam mo ang center of trade itong Quezon Avenue. So, mga sinihan nandito, lahat at malaking negosyo nandito yan. Pero alam mo naman, sa mga Muslim, mag-pray ng 5 times a day. So that every prayer, kailangan yung mga negosyante at saka yung mga customers na mga establishment dito, mga mag-business, kailangan nila mag-simba. Malalayo pa yung mga Muslim dito. Kaya naisipan ng lulo natin na i-donate niya yung lupa niya at patayuan ng isang mosque. So that ginawang wakaf. Ang wakaf is some sort of donation na ibibigay sa maraming tao nang sa ganun mapakinabangan. At itong mosque na ito, itinayo ito dahil yung dulo namin, kaya natawag ng Sheikh Mora. Mora means philanthropist, diba? So philanthropist siya, kahit isa siya sa mayaman sa Marawi, pero hindi mo makita na gano'n siya kayaman, napakasimple niya kasi gusto niyang ipamigay na lang as a philanthropist kung saan yung pwede niyang tulungan. Now, itinayo ito nung panahon ng mga 1950s. Maganda ito kasi kung makita niyo itong masjid na ito, kung may old pictures, makita niyo yung mga decorations, yung mga canyon and all that nandun sa entrance niya. Hanggang sa nagkaroon ng Marawi Uprising in 1972, nasunog ito dahil inatake ito ng mga rebelde. Nung masunog yung mosque, nagawa naman ng paraan ng mga anak, mga apo at kaming pamilya na itayo ulit yung at yan ang, kung makikita nyo, yan ang itsura nung itayo ulit ng mosque. Kaya lang, nung pinasok tayo ng ISIS, alam naman yun na yung mga ISIS, hindi naman taga-Marawi, pero yung ginawa nila, labis kaming mga taga-Marawi ang naapektuhan, di ba? Kaya, yan, nasira na naman. So, gusto ko ding pasalamatan ng ating gobyerno na dahil alam nila na kung paano magkaroon ng compensation sa mga nasira, pati yung mga mosque na nasira, binigyan nila ng pondo. Kaya ito, yung pondo na nabigay dito, uumpisa namin all the children and descendants of Sheikh Mora Ungkay Pacasong are here para itayo muli ito. At nakikita nyo na ang itong most affected area, halos lahat ng infrastructure natapos na ng gobyerno. Nakikita naman nyo yung mga lahat ng streets, paved, may mga traffic lights,
may weather system, and everything. So, darating ang panahon na babalik ang Quezon Avenue, ngayon Gumisa Street, sa kanyang sigla at Gumisa Avenue at magiging babalik yung pagiging center of trade nitong ng Marawi itong Gumisa Avenue. Kasi kung titingnan nyo, this is one of the widest, malawak na daan or main road itong Gumisa Avenue. So kailangan din ito na ayusin ng mabuti nang sa gayon yung purpose na lahat ng malapit dito, lalo na yung mga negosyante, tuwing oras ng pagsasala, madali silang makapunta. So yun yung counting background ng ating mosque na inumpisa ng aming lolo na si Syed Umbawa or Syed Mura bilang isang philanthropist. Sir, magkano po yung binigay ng MCB sa inyo? Actually, 3.6. nagbigay ang MCB ng 3.6 at kung titingnan nyo, kung siguro dahil sa mataas na ngayon ang presyo ng materials, labor and all that, but that 3.6 million sa amin is sapat na para pagandahin itong mosque na ito. Pero pangako namin sa inyo na kaming mga descendants ni Syed Mura, hindi man magkasi ang 3.6 million, pupunuan namin. Kasi sa Islam, kung may itinatayang mosque, makakontribute ka ng pera kahit trabaho, may tulong mo na maitayo yung isang mosque. Yun yung gagantipalaan ka ng Allah na walang katapusan. Kahit patay ka na, makakarating pa rin sa iyo kung saan ka naroon yung balas o reward na matatamasa mo sa pagtayo ng bahay ng Allah. So, yun ang nag-aagawan minsan yung mga tao kung paano makatulong para itayo yung isang mosque na para makapagsamba yung mga tao. Sir, kumusta naman po ang sa inyo bilang residente dito sa Marawi City? Kumusta naman po yung rehabilitation sa mga bahay-bahay, yung mga building niyo? Nabigyan na ba kayo? Dahil sa nagpapasalamat kami sa gobyerno, inayos nila lahat yung mga infrastructures and all that. Pero yung compensation na ibibigay sa mga nasira, nakita naman yun, naumpisa na. Pero dahil sa dami ng at nasira ng bahay at malaking pundo ang kakailanganin, taon-taon, tuwing may budget hearing, pinupunduhan yun, yung compensation. So yung mga nauna sa year na ito, makikita nyo, pa isa-isa nang nagtatayo ng building. Pero ito yung mga building ninyo dito sa, alam ko, malaki naman yung family Pacasum. Sa inyong mga building ba, may nabayaran na ba ng MCB? Mayroon po. Mayroon na sa mga kamag-anak namin na nabayaran na. Yung iba, nakapila pa, baka sa susunod na taon, mapupunduan ulit for the 2025 na pundo, mababayaran sila. At alam ko na lahat ng napinsala dito, lahat mababayaran ito dahil yung MCB na pinatayo ng gobyerno, alam ko, 5 taon yan. Di ba? So, sa loob ng 5 taon, baka lahat ng kailangan bayaran bilang compensation sa mga nasira nilang ari-arian ng mangyayari. Okay, sir, meron ka bang mensahe sa taga Marawi na pwede mong kasi
lesson learned yung nangyari mo. Meron ka bang mensahe para sa taga Marawi? Ako bilang peace-loving citizen, itong kaguluhan na mga nangyayari, ngayon nagkasundo ng gobyerno at saka yung mga mujahidin at ginagawa naman ng gobyerno para ibigay yung mga kahilingan natin. Hinihingi natin na sana yung mga ibang grupo na ang ginagawa hindi naman ayon sa Islam at saka makakasira sa mga kapwa natin Muslim, ay sana huwag na nila yun gawin. Katulad nung nangyari dito sa Maa, na alam naman natin na ang pumasok dito karamihan hindi taga dito. So sana kung mayroon naman silang mga pwedeng gawin na hindi makakasira sa hindi lang sa mga properties, kundi pati buhay ng tao. Alam naman yun na maraming nasabi dito. Hindi lang mga sundalo yung tinagtanggol tayo, kundi pati din sa mga yung sinasabi natin na mga ISIS na pinasok itong Marawi. So please, sana huwag na natin ulitin yun. Kawawa yung mga tao na namatay, mga inosente. At napakasakit na nakita nyo kung gaano kaganda ang Marawi. Nakikita nyo may mga 6 stories building, kumbaga sa at saka yung kagagandang mosque na nasira lang dahil lang sa personal interest ng ilan. So aside from itong mga lugar na ito, may ibang lugar pa ba na parang pinagamit mo sa mga tao na libre? Especially doon after the Marawi scenes po. Especially after the Marawi scenes. Actually, kung makikita mo, hindi lang itong mosque na itinayo ng aming lolo. Mayroon pang mga mosque na sinuportahan at naitayo sa mga ibang lugar. Nung panahon ng kapanahon ng lolo ko, wala pang electric dito. Mas sinabot ko nga itong 70s, pati ang Marawi wala pang elektrisidad. So ang aming lulo tuwing lalo na kung Ramadan, dahil mga tinantin niya is mga insik, yung mga binta nilang latang-latang kerosene, pinagsusuklay niya sa lahat ng mga maabot niya na mga mosque dahil kung magsimba ng Maghrib hanggang Asar, lalo na yung Tarawih na mahabang during Ramadan, mayroon naman silang kahit ilaw sa pamamagitan ng gasira. Sir, di ba meron yung mga bakaso, may area na pinahiram para sa mga bakit? Opo. Totoo yan. Kung makikita mo yan sa Sagunsungan, karamihan diyan ay lupa ng Kapatid. Lupa ng Pakason. Lalo na yung kapatid ng aming lulo. Kasi ang aming lulo ay may 3 kapatid, si Said Abdul Rahman Pakason at saka si Bay Kalaluan at saka si Said Ismail. So yan sa imi, maraming lupang Pakason dyan. Kaya para magkaroon ng temporary shelter, pinahiram nila yan sa Task Force Bangon Marawi at nakikita nyo kung saan ngayon nakatira yung mga bakwit natin at hanggang ngayon 7 taon na nananatili pa rin sila dyan. So yun ang isang malaking tulong na ang pamilya ng Pakason na ay nagawa para sa mga bakwit or mga taong na wala ng tirahan. Sir, ang mosque nito, anong laki ng area?
3-story by 6 meter by 24 meters. 6 meter by 24 meter. Natapos sa 3-story. 3-story. Kung makikita nyo, sa baba, yun ang doon nagsisimba yung mga lalaki. Sa mezzanine, sa second floor, mga babae naman. At Third floor, sa madrasa. Madrasa. Yung madrasa. Oo, yun yung nag-aaral na Mag-memorize. mag-memorize ng Kasi meron pa pala yan doon. Oo, meron pa yan. Ano yan, third floor. At parang eskwelahan o madrasa kung saan nag-aaral na sinasabi natin Arabic studies. Thank you, sir. Grabe.